Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang martial arts, fantasy film na tinatawag na Mortal Kombat. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Noong 1916-17 sa Japan, may isang ninja na si Hanzo na tahimik na namumuhay kasama ang kanyang clan. Isang araw, habang si Hanzo ay nasa balon, biglang pumasok si Bihan sa bahay at sinimulang patayin ang mga miyembro ng clan. Agad na itinago ng asawa ni Hanzo ang kanilang sanggol sa ilalim ng sahig at sinubukang tumakas kasama ang anak, pero hinarang sila ni Bihan. Hindi nila sinabi kung nasaan si Hanzo, kaya ginamit ni Bihan ang kanyang kapangyarihan upang magpakita ng ice spike sa kanyang kamay. Sa sandaling iyon, narinig ni Hanzo ang sigaw ng kanyang asawa at dali-dali siyang tumakbo pabalik. Sa kasamaang palad, huli na siya. Patay na ang kanyang asawa at anak at natabunan ng yelo. Lumitaw ang ilang kaaway sa mga palumpong. Agad na hinugot ni Hanzo ang kanyang espada upang labanan sila, ipinapakita ang kanyang galing habang isa-isa niyang pinapatay ang mga ito. Mas marami pang assassin ang lumitaw mula sa tagwan. Ginamit ni Hanzo ang isang kanay na nakatali sa lubid upang patuloy na patayin ang kanyang mga kalaban ng walang awa. Natagpuan ni Hanzo si Bihan at itinapon ang kanay na tumama sa mukha ni Bihan. Nagkaroon ng labanan at pagkatapos ng ilang palitan ng suntok, tinusok ni Bihan si Hanzo sa tiyan gamit ang kanyang sariling sandata. Tinamaan ni Hanzo si Bihan sa ulo upang makalaya, pero hinawakan siya ni Bihan sa leeg at tinakpan ng yelo. Mabilis na kumilos, sinaksak ni Hanzo ang tiyan ni Bihan at nagpatuloy ang labanan. Binangga ni Bihan ang ulo ni Hanzo sa bato, pero patuloy pa rin siyang lumalaban hanggang sa maitulak siya sa puno. Tinusok siya ni Bihan sa balikat gamit ang kanay at nawalan ng malay si Hanzo. Matapos umalis si Bihan, nagising si Hanzo nang marinig ang iyak ng sanggol. Sinubukan niyang gumapang papunta sa bahay, pero bumagsak siya at namatay. Dahil sa dragon shape na marka sa kanyang braso, lumitaw ang isang mahiwagang apoy sa kanyang kamay at sinunog ang kanyang katawan, na wala nang walang bakas. Lumitaw si Raiden at magically kinuha ang sanggol. Sa mundong ito, may 6 na magkakaibang realm, at ang mga tao ay nakatira sa Earth Realm. Ang mga realm na ito ay naglalaban sa Mortal Kombat Tournament, at kung hindi mananalo ang Earth Realm sa lalong madaling panahon, susalaki ang Outworld Realm. Ayon sa sinaunang propesya, si Hanzo ay mangangalap ng grupo ng mga champions upang makamit ang tagumpay. Sa kasalukuyan, pumasok si Cole sa isang cage para sa isa pang MMA fight. Sa masiglang audience, nanunood si Jax ng may interes. Mahusay ang laban ni Cole at ipinakita ang kanyang galing, pero nahuli siya ng kalaban sa chokehold at nanalo ang kalaban. Pagkaraan, habang naghuhugas sa banyo, biglang nakakita si Cole ng kakaibang vision. Inakusahan niya itong dulot ng kanyang mga sugat at hinanap ang kanyang anak na si Emily. Sa sandaling iyon, lumapit si Jax at napansin ang dragon mark sa dibdib ni Cole. Sinabi ni Cole na ito ay simpleng funny birthmark lamang. Samantala, sa Outworld, naging Sub-Zero si Bihan. Nag-aalala ang kanyang master na si Shang Tsung tungkol sa propesya, kaya inutusan niya si Sub-Zero na pumunta sa Earth Realm at patayin ang mga champions bago ang tournament. Sa gabi, lumabas si Cole para kumain kasama si Emily at ang kanyang asawa na si Allison, habang pinapanood sila ni Jax mula sa malayo. Biglang umulan ng nyebe sa kalagitnaan ng tag-init. Nagsimulang magyelo ang mga mesa at bintana nang biglang lumitaw si Sub-Zero sa gitna ng kalye. Ginagamit niya ang yelo para atakihin ang mga tao sa paligid, na nagdulot ng takot at, habang patuloy na nagtapon ng yelo si Sub-Zero, sinakay ni Jax ang pamilya sa kanyang kotse at umalis. Sa biyahe, ipinakita ni Jax kay Cole na pareho silang may dragon mark sa katawan at ipinaliwanag na hindi ito simpleng birthmark. Ipinapakita nito na pinili siyang lumaban bilang champion. Pagliko ng kotse sa kanto, natagpuan nila si Sub-Zero na nagyayelo sa lupa. Agad na kinuha ni Jax ang kanyang sandata mula sa trunk at sinabi kay Cole na umalis kasama ang pamilya. Ibinigay ang address para hanapin ang isang babae na si Sonya. Nang magtago si Sub-Zero sa loob ng isang gusali, sumunod si Jax at natagpuan ang lahat ng pader at hagdan na natabunan ng yelo. Sa itaas na palapag, sorpresang inatake ni Sub-Zero si Jax mula sa likuran. Sinubukan ni Jax na buksan ang baril, pero nagyelo ito at nasira. Nagpatuloy ang labanan ng mano-mano, at kahit mabilis makasabay si Jax, limitado ang pinsala na naidudulot niya dahil sa armor ni Sub-Zero. Matapos ihagis si Jax sa bintana, hinarap siya ni Sub-Zero, nagyelo ang kanyang mga braso hanggang sa pumutok,
at itinapon sa isang butas, akala niyang patay na siya. Sa Outworld, inabisuhan ni Molina si Shang Tsung na napatay ni Sub-Zero ang isang champion, pero nakatakas ang isa pa. Iniutos ni Shang Tsung na magpadala ng mas maraming assassin, ipinapakita na nanalo siya sa nakalipas na 9 na tournament sa pamamagitan ng pandaraya. Samantala, iniwan ni Cole ang kanyang pamilya sa bahay bago pumunta sa address na ibinigay ni Jax. Nang pumasok siya sa junkyard, inatake siya ni Sonya at mabilis siyang natalo. Binanggit niya si Jax at hiningi ni Sonya na ipakita ang marka upang patunayan ang kwento. Pumasok sila sa bahay at nakita ni Jax ang mga larawan na nagpakita na sina Sonya at Jax ay Special Forces. Ipinakita niya ang isang silid na puno ng research at sinabi na nakita niya ang Dragon Mark sa unang pagkakataon 7 taon na ang nakalipas sa Brazil. Ang kanilang target ay may espesyal na kakayahan, at nang talunin siya ni Jax, lumipat ang marka sa katawan nito. Ayon sa research ni Sonya, may lihim na legendary tournament at ang Dragon Mark ang pumipili ng champions na lalaban para sa Earth. Kailangan nila ng maraming fighters dahil karamihan sa champions ng Earth ay napatay na. Habang tinitingnan ni Cole ang larawan ni Hanzo, muling nakita niya ang kakaibang vision. Sa sandaling iyon, may nagsalita mula sa dilim, kaya binuksan ni Cole ang ilaw at natuklasan si Sonya na may hawak na bilanggo na si Kano. Isang mercenary si Kano na nakatanggap ng marka matapos kunin ang kontrata na patayin ang isa sa mga champions. Patuloy siyang gumagawa ng bastos na biro tungkol kay Sonya, kaya sinuntok siya nito. Biglang naputol ang kuryente at natuklasan ni Sonya ang butas sa kisame dulot ng acid. May lumitaw na invisible creature na naglalakad sa paligid ng silid, nagbabasag ng ilang bagay bago atakihin si Cole. Nang mahulog si Kano dahil sa invisible creature, nagbukas ng apoy si Sonya upang pilitin itong magpakita. Nang pakawalan ni Reptile si Kano, sinaksak nito ang mukha ni Kano gamit ang mga kuko. Nauubos ang bala ni Sonya kaya nagsimulang magtapon ng kutsilyo. Tatama sa unang dalawa kay Reptile, pero tumakas ito at tumama ang huling kutsilyo kay Kano sa paa. Muling naging invisible si Reptile at nagtago sa kisame, sinuka ang acid sa beam. At tinake nito sina Sonya at Cole na hindi makakawala dahil hindi nila nakikita. Napansin ni Kano na kinokorrode ng acid ang beam, kaya inilagay niya ang kanyang handcuff sa ilalim nito para mabasag at makalaya. Sumali siya sa laban gamit ang kutsilyo sa kanyang paa at flare, na sinindihan bago isaksak kay Reptile. Tumakbo ang nilalang sa silid at aksidenteng nagsimula ng sunog bago naging visible. Nagpatuloy ang tatlong tao sa paglaban. At ginamit ni Reptile ang dila para hulihin si Kano. Itinapon ni Cole ang kutsilyo kay Sonya habang siya ay tumatalon, at naituro niya ang dibdib ni Reptile bago itulak palayo. Nahulog si Kano at sinaksak ang halimaw gamit ang kamay upang labas ang puso nito. Pagkatapos, inis si Sonya dahil nasunog lahat ng research niya. Ibinunyag ni Kano ang lokasyon ng templo kung saan nagsasanay ang mga champions bago ang tournament, pero tumanggi siyang sabihin. Pinilit siya ni Sonya na dalhin sila doon sa pangakong babayaran siya ng $3 million, pero sa privado ay sinabi niya kay Cole na wala siyang pera. Kinabukasan, isang kaibigan ni Kano ang naglipad sa kanila papunta sa templo. Sa biyahe, patuloy na nananaginip si Cole ng kakaibang visions. Nang marating ang disyerto, tumalon sila mula sa eroplano gamit ang parachute. Kailangan nilang maglakad pa. Nagpapatuloy si Kano sa pagiging tuwa at sinisisi si Sonya na naiinggit siya dahil may marka siya, pero wala si Sonya. Uminit ang argumento at nauwi sa laban, pinatunayan ni Sonya na hindi niya kailangan ng marka para talunin si Kano sa loob lamang ng ilang segundo. Gusto ni Kano na tapusin niya ang laban, pero tumanggi si Sonya na patayin siya. Pagkatapos ng mahabang lakad, nakasalubong nila si Liu Kang na naglunsad ng fire attack kay Kano nang siya ay manginsulto. Ipinakilala ni Liu Kang ang sarili bilang isa sa mga champions at pumayag na dalhin sila sa templo. Naglakad pa sila ng ilang milya at natagpuan ang mga nakatagong tunnels sa bundok. Ipinaliwanag ni Liu Kang na dating isang holy temple ito at ginamit ang kanyang kapangyarihan para buksan ang secret door. Sa susunod na silid, nakita nila ang mga paintings ng nakaraang tournaments na nagpapaalala kay Cole sa kanyang visions. Sinubukang nakawin ni Kano ang ilang dekorasyon, pero pinabalik siya ni Liu Kang. Nakita ni Sonya ang ilang monks na pumasok sa silid sa likuran at sinundan sila, natagpuan ang walang malay na si Jax. Ipinaliwanag ni Liu Kang na naserise ng yelo ang kanyang sugat at makakagamot ang mga monks, pero aabutin ng kaunting panahon.
Pagkatapos, ipinakilala ni Liu Kang ang tatlo kay Lord Raiden, na iniisip na hindi pa sila handa sa laban. Nang magreklamo si Kano, pinaputok siya ni Raiden gamit ang kidlat. Ipinaliwanag niya na panalo na ng Outworld ang 9 na beses sunod-sunod, at isang panalo pa ay magbibigay sa kanila ng kontrol sa Earth magpakailanman. Humihip ang malamig na hangin at pinatay ang apoy ni Liu Kang, at natuklasan niyang pumasok si Sub-Zero sa templo. Agad siyang naglabas ng fireball, pero nilikayan ito ni Sub-Zero at sinagot ng ice attack na nagtapon kay Liu Kang pabalik. Nang malapit ng saksakin ni Sub-Zero si Liu Kang gamit ang ice spear, biglang inihagis siya ng metal hat sa pader. Ito ay sandata ni Kung Lao, na dumating upang tulungan ang kaibigan. Lumitaw din sina Shang Tsung at Molina upang tulungan si Sub-Zero. Ngunit teleport si Raiden sa harap nila gamit ang kanyang lightning powers, lumikha ng energy field na pinilit ang mga kaaway na lisanin ang lugar. Pagkatapos, dinala sina Cole at Kano sa isang arena upang ma-activate ang kanilang kapangyarihan, ngunit hindi pinayagan si Sonya sumali dahil wala siyang marka. Pumunta siya upang tingnan si Jax, na sa wakas ay nagising at natuklasan na binigyan siya ng mechanical arms. Sa arena, nag-training si Cole laban kay Kung Lao at nagulat siya dahil kayang makasabay ni Cole. Tinanggal ni Kung Lao ang kanyang sombrero upang gamitin bilang sandata, at sa ilang galaw lang, napabagsak niya si Cole. Sunod, nakipaglaban si Kano kay Liu Kang at natalo sa loob ng ilang segundo. Habang tinutulungan ni Liu Kang si Cole sa kanyang sugat gamit ang tahi at apoy, ikinwento niya kung paano siya natagpuan ni Raiden at natuklasan ang kanyang firepower. Pinayuhan niya si Cole na unawain kung ano ang nagtutulak sa kanya lumaban. Sa buong araw, nagpatuloy si Cole sa training at paulit-ulit na natatalo. Nag-training din si Jax gamit ang kanyang bagong braso, ngunit pakiramdam niya ay mahina ito. Sa hapunan, patuloy na nanlilibak si Kano sa lahat, kaya nawalan ng pasensya sina Kung Lao at Liu Kang. Tinawag nila siya na masyadong agresibo para sa isang inutil na fighter. Galit na nagreklamo si Kano at nagsimulang kumikislap ang kanyang mata. Nag-shoot siya ng laser na Dynflect ni Kung Lao gamit ang kanyang sombrero, tumama sa pader imbes na tao. Lumitaw na ang kapangyarihan ni Kano ay laser eye. Kinabukasan, nag-training si Cole laban kay Kano, na masaya sa paulit-ulit na panalo laban kay Cole. Pinapilit ni Liu Kang si Cole na ulitin ito ng maraming beses, umaasang madyay gising ang kanyang kapangyarihan sa sakit. Sa kasamaang palad, wala pa ring nangyari. Pagkatapos, tinanong ni Cole si Raiden tungkol sa kanyang marka, dahil mayroon na siya nito mula ipinanganak, hindi mula sa pagkatalo sa iba. Napagtanto ni Raiden na si Cole ay inapo ni Hanzo at ipinaliwanag kung ano ang ginawa ni Sub-Zero sa clan. Nang mamatay si Hanzo, bumaba siya sa Netherrealm, kung saan walang tigil siyang naghahanap ng paghihiganti sa impyerno. Nagpatuloy ang kanyang bloodline ng iligtas at palakihin ni Raiden ang anak ni Hanzo. Iniisip ni Raiden na hindi pa sapat ang lakas ni Cole para dito at nagbukas ng portal upang ibalik siya sa kanyang pamilya. Samantala, nagtipon si Shang Tsung ng mas maraming fighters at iniutos na hanapin ang paraan para sirain ang barrier ni Raiden. Nakipaglaban si Kabal kay Kano noon at may sama ng loob, kaya nagplano siya. Ilang sandali pagkatapos, lumitaw si Kabal sa labas ng barrier at tinukso si Kano, ngunit inalok din siya ng malaking pera para lumipat ng panig. Ginamit ni Kano ang laser sa device na nagpapagana sa energy shield. Nagbunga ito ng pagsabog na nagtapon sa kanya, ngunit sinira rin ang barrier. Pumasok ang itim na usok sa templo habang dumating si Shang Tsung kasama ang kanyang team. Nagkaroon ng labanan sa pagitan ng dalawang team. Nakipaglaban si Jax kay Reiko, na madaling napabagsak gamit ang kanyang martilyo at itinapon para patayin. Nakipaglaban si Sonya kay Molina at nakasabay sa simula, ngunit mas malakas si Molina at napalupok siya sa pamamagitan ng maraming saksak. Itinapon ni Molina si Sonya sa arena at kinuha ang kanyang sandata upang dilaan ang dugo. Napagtanto ni Molina na hindi champion si Sonya, kaya tumanggi siyang patayin siya. Pagkatapos mawala si Molina, sinunggaban ni Kano si Sonya at ipinasok ang kanyang thumb sa sugat bago itapon siya sa bato. Ginamit niya ang laser upang sirain ang estatwa at bumagsak ang debris sa ibabaw ni Sonya. Nang magising si Jax, nakita niya ang kaibigan na naipit at sinubukan ilipat ang mga bato pero walang bisa. Labis ang kanyang desperasyon na iligtas si Sonya kaya na-activate ang kanyang kapangyarihan, at ang kanyang mga braso ay naging mas advanced na modelo. Ngayon kaya na niyang ilipat ang debris ng walang hirap. Nakipaglaban si Liu Kang kay Kabal, pero mabilis na nablock ang kanyang fireballs.
Tinulak siya ni Kabol upang ipagpatuloy ang laban, ipinapakita ang kakayahan nitong mabilis na kumilos. Samantala, itinapon ni Kung Lao ang kanyang sombrero kay Shang Chong, na mabilis na naiwas. Tumanggi siyang lumaban sa mababang sundalo, kaya tinawag niya si Natara. Sumigaw si Natara habang lumilipad sa dilim. Pumikit si Kung Lao at nag-concentrate. Nang umatake si Natara mula sa likuran, narinig niya ito at naiwas bago tumalon sa ibabaw nito. Kinontrol ni Kung Lao ang sombrero upang bumagsak sa lupa at magsimulang umiikot. Itinulak niya si Natara pababa, kaya nahulog ito sa sombrero at nahati ang katawan. Samantala, nakapasok ang itim na usok sa shed ni Cole. Naramdaman niya na may mali at lumabas, natagpuan si Goro. Itinapon siya ng malaking kalaban at sinubukang atakihin ang pamilya, pero ipinakita ni Cole ang kanyang marka para makuha ang atensyon nito. Pumasok siya sa shed, kinuha ang crowbar at nagtago, naghihintay kay Goro. Ngunit binutis ni Goro ang pader at hinawakan si Cole gamit ang maraming braso upang saktan siya. Winasak ni Goro ang mga kahoy na beam para gamitin ang kanyang mga sandata, na nagdulot ng pagbagsak ng shed. Sinubukan ni Cole na gumapang palabas ng mabilis, pero bumagsak ang debris sa kanya at naipit. Kinuha siya ni Goro mula sa guho at handang patayin sa pamamagitan ng pagputol ng kanyang gulugad. Desperadong humawak si Allison ng palakol at tinamaan si Goro, pero itinutulak lang siya pabalik. Tumakbo sina Allison at Emily papunta sa kotse at sinubukang takbuhin ang kalaban, pero madaling pinigilan ni Goro gamit ang kanyang lakas. Winasak niya ang bubong at pinilas ang pinto bago hilahin si Allison palabas. Desperado si Cole na iligtas ang kanyang pamilya, kaya nagsimulang kumislap ang kanyang mga mata. Nagising ang kanyang kapangyarihan at nabalutan ang kanyang katawan ng gintong armor. Tumakbo siya papunta kay Goro at tinamaan ng pintuan ng kotse, pero nabsab ng armor ang epekto at hindi siya nasaktan. Sa bagong lakas, hinawakan ni Cole si Goro at sinira ang isa sa kanyang mga braso. Ipinuwesto lang ulit ni Goro ito at nagsimula na muling suntukin si Cole gamit lahat ng braso. Sumigaw si Emily kay Cole na gamitin ang kanyang famous uppercut. Ginawa ni Cole ito, at napalayo ang nagulat na Goro. Sa susunod na atake ni Goro, kumislap ang armor ni Cole at lumitaw ang dalawang sandata. Nagpatuloy ang laban at naputol ni Cole ang isa sa mga kamay ni Goro. Matapos saksakin ang tiyan, tinusok ni Cole si Goro sa mata at tuluyang pinatay siya. Sa templo, naramdaman ni Raiden ang paggising ng bloodline ni Hanzo at nagbukas ng portal para dalhin si Cole pabalik. Pinaga niya muli ni Raiden ang kanyang kidlat upang makalikas kasama ang mga champions, pero na-teleport lamang niya sina Jax at Sonya palabas. Nang susubukan niyang kunin ang iba, nagpakawala si Sub-Zero ng ice attack na hamarang sa kidlat at ibinagsak si Cole. Nang malapit nang umatake si Sub-Zero muli, itinapon ni Kung Lao ang kanyang sombrero upang harangin ito. Ginamit ni Shang Chong ang kanyang kapangyarihan para hilahin si Kung Lao at subukang sipsipin ang kanyang kaluluwa upang patayin siya. Narinig ang sigaw, sinuntok ni Liu Kang si Kabol palayo at tumakbo sa arena, pero huli na. Dali-daling hinawakan ni Cole si Liu Kang upang hindi gumawa ng kalokohan at isang biglang kidlat ang nag-teleport sa kanila palabas ng templo. Lahat ng team ay lumitaw sa Void, isang espasyo sa pagitan ng mga realm kung saan hindi sila matutunton. Iniabot ni Raiden kay Cole ang kanay ni Hanzo. Isa-isa niyang na-teleport ang bawat miyembro ng team upang kontrolin ang laban. Lumitaw si Jax sa harap ni Reiko at pinigilan ang martilyo gamit ang kanyang bagong braso. Matapos masira ito, paulit-ulit niyang sinuntok si Reiko at pinisil ang ulo nito sa pagitan ng kanyang mga kamay para sa instant kill. Nasa bahay ni Sonya si Kano, kaya pumasok siya sa ilalim ng sahig at sinaksak ang paa nito gamit ang hatch. Sinurpresa niya rin si Kano mula sa likuran at nakatusok sa likod. Nagpalitan sila ng maraming suntok at pinahinto ni Sonya ang laser sa pamamagitan ng pagbabasag ng bote sa mukha ni Kano, at pagkatapos ay naglaho siya. Inisip ni Kano na bumaba siya sa hatch at pinaputok ang laser dito, pero nasa ibang silid pala siya. Nagbato si Sonya ng bote ng acetone, pansamantalang pinatay ang kanyang mata. Nagpatuloy ang laban sa banyo gamit ang iba't ibang bagay. Bilang sandata bago itinapon si Sonya sa bintana. Sinundan siya ni Kano at hinarap sa chokehold, pero sa kabutihang palad, nahanap ni Sonya ang isang garden gnome sa lupa at tinusok ang mata ni Kano upang tuluyan na siyang patayin. Lumitaw ang marka sa kanyang braso. Samantala, handa na si Liu Kang para kay Kabol, at inatake siya gamit ang fire punches habang iniiwas ang dual swords.
Pagkatapos ng ilang palitan ng suntok, sinipa ni Liok ang sikabol sa dibdib at itinapon sa black quicksand. Tinawag niya ang isang dragon ng apoy na sinunog si Kabol hanggang maging abo. Nahihirapan si Cole kay Molina, na nakakapanakit ng maraming suntok sa pamamagitan ng surprise attack gamit ang quick portals. Sumigaw si Molina habang nahahati ang mukha, nagpapakita ng mas malaking bibig at maraming ngipin. Sinubukan nitong kagatin si Cole, pero pinigilan niya gamit ang kanyang sandata. Dumating si Sonya at ginamit ang kanyang bagong kapangyarihan upang mag-shoot ng plasma beam, na agad pumatay kay Molina sa pamamagitan ng butas sa tiyan. Sa bahay ni Cole, lumitaw si Sub-Zero sa labas ng pinto. Lumitaw siya sa harap ni Cole at ipinakita na hawak niya ang bracelet ni Emily, na pinagyelo niya upang sirain ito. Galit na galit si Cole at sinundan siya sa smoke cloud, na na-teleport sa kanyang gym kung saan nakapiit ang kanyang pamilya sa yelo. Nagpatuloy ang laban, nagyelo ang sandata ni Cole at nahulog siya nang mawalan ng armas. Sa ilang suntok pa, nagyelo na rin ang armor ni Cole. Hinugot niya ang kanay para umatake, pero ginamit ito ni Sub-Zero laban sa kanya, kaya hinarang ni Cole gamit ang kanyang kamay. Dahil sa dugo sa kanay, nagliyab ito. Napagtanto ni Sub-Zero na ito ay blade ni Hanzo at malapit nang tapusin si Cole, pero biglang tinusok ang kanyang braso ng chain. Lumitaw si Hanzo mula sa impyerno, pinatutunayan na siya ang lalaki sa visions ni Cole. Hinayla ni Hanzo si Sub-Zero papalapit at umatake gamit ang katana, habang ipinagtatanggol ni Sub-Zero gamit ang ice blade. Nagpalitan sila ng ilang suntok bago tinusok ni Hanzo si Sub-Zero gamit ang kanay at ipinahayag na ang kanyang pangalan ngayon ay Scorpion. Habang nagpapatuloy ang laban, nag-concentrate si Cole sa kanyang kapangyarihan upang sirain ang yelo. Sinaksak ni Sub-Zero ang braso ni Scorpion at ginamit ang dugo upang lumikha ng bagong blade. Tinusok niya si Scorpion sa likod at itinapon sa ice wall. Hindi sumuko si Scorpion at patuloy na lumaban, kaya lumikha si Sub-Zero ng kopya ng sarili mula sa yelo upang harangin ang atake. Nahulog ang dalawang lalaki malapit kay Cole, kaya kinailangan niyang iwan ang pamilya at sumali sa laban. Sa pagtutulungan, napagtagumpayan ni na Scorpion at Cole si Sub-Zero, na nakalaya rin ang mga paa ni Scorpion. Naalala ni Scorpion ang pagkamatay ng kanyang clan, kaya naglabas siya ng apoy upang palayain ang sarili at ang pamilya ni Cole. Muli, nagtulungan ang dalawa upang tusukin si Sub-Zero gamit ang chain at labanan siya. Nang nakaluhod si Sub-Zero, ginamit ni Scorpion ang fire breath upang sunugin siya. Pagkatapos, sinabi ni Scorpion kay Cole na alagaan ang kanyang bloodline at naglahos sa whirlpool ng apoy. Nagkita muli si Cole sa kanyang pamilya habang dumating na rin ang buong team. Biglang lumitaw si Shang Tsung upang kuhanin ang katawan ni Sub-Zero at nangangako ng paghihiganti bago siya mawala, habang handa nang umatake si Raiden. Pinapaalala ni Raiden sa lahat na kailangan pa nilang manalo sa tournament at ipinapadala sila upang humanap ng mas maraming champions. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si YT Mark Gamer, Yasser Inda, TJ Gaming PH, Gulangski, Charles Igana, Aaron Tubal, AWAP TV Official from Bolhoon Cebu, Franco Xavier Adina from Bataan, Hesni Vergara from Masbate, John Ramirez from Masbate, Rosie Santos from Japan, at Sambayan Brando from Bacandalawan Imus Cavite. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.